Tama na yun, dito na talaga tayo. Para wala tayong ano, yung harang natin dito. Uy! Ano yan, paa? Na? Wow, magandang buhay mga kaibigan. Ayan. Oh, may reservation pa bukas. Talaga naman ang gandang biyaya. Sinubukan nyo na ba yung ano? Nandiyan na yung nitro ah. So ayan po, ito po ay, saan to bebe? Tarlac. Tarlac. Ayan, Tarlac. Ang ganda. Yung mumu yan. Oh, ganda no? Talaga naman. Oh. Yung mga bagong bahay dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Oh. Ito naman kay Jay. Ganda nito brother. Oh. Tingnan mo naman. Oh. Ilang marites nang mapagbibigyan nito? 2, 4, 6 marites. Oh. Baka pag umupo kayo dyan, di na kayo aalis. Mamamalayan ninyo. Uy, tanghalian na pala. Di pa ako nagluluto. Kasi komportable. Pinapasaya ko lang. Baka na naman, magalit na naman yung ating ano dyan. Ayan. Okay na po ito. Ayan. Jay Dairit. Sino to, bebe? The name? Nakalimutan ko. Basta ayan, going to Tarlac. Anthony Ordonez. Ayan. Anthony. Tapos meron tayong unique naman, oh, may butas. So, pag may aso kayo, tama-tama. Lulusot na lang doon. Kakaiba naman. Oh, okay. Sir Bobot pala, shout out sa iyo. Ayan, oh. Paparisan natin. Ngayon, kung gusto niyo po ng stool, maganda rin kasi talaga yung maisusok-sok lang dito, oh. 'Di ba? Pwede mong isok-sok. Anong sukat niyan? Parang Paad na lang po kayo. At ewan ko lang kung may makukuha pa tayo diyan. Alin? sukat niya, yung lap, yung kapal. Kapal ng ano niya, mes. Mesa, nasa mga more than hindi lang 24 kasi ito 1 foot na to. O 2 feet. Yung lapad ng ano niya, yung thickness niya. Thickness, mga nasa mga almost more than 3, almost 4. Pinanipis na kasi to eh dahil inano. Yan. Pero makapal pa rin. Solid pa din yan. Ayan po. Oh. Ayan siya. Oh. Sa mga kulang 4 inches. 1 2 3.5. Nasa 3.5 kapal. Yung iba kasi medyo may makapal. So ayan, paubos na po yung ating kahoy. Pero naghahanap-hanap na po tayo ng mga source kasi tutuloy naman natin tong ano tutuloy naman natin tong business na to. Marami naman tayong makukuhanan at sabi nga nila, huwag kang mag-alala sir pagka kumpleto na yung ano mo. Ayan na, may mga lalapit na sa'yo. Basta ingat ka lang, sabi niya kasi dapat ang kahoy talaga may trace of origin. Yun lang naman po ang basihan natin. Trace of origin. Actually, meron na akong kausap na yun nga lang talagang ang problema po ganito. Kasi pag nagputol po sila, syempre kompleto yung papel and then fresh. So yung ito kailangan mo na naman ng puhunan kasi yung ikot na naman po nung pera, hindi kagaya ng baboy na makuha mo ngayon lechon bukas. Ang furniture po kailangan mo muna ng paikutin mo talaga yung kailangan mo mapaikot. Ay hindi ibig sabihin kailangan mo ng medyo mahabang PC ng konti, puhunan na naandyan ng standby. Let's say pampaikot ba, kunyari may ginagawa ka ngayon, nagpapatuyo ka ngayon, yung mga pinapatuyo mo pag bago matuyo man yun, dapat meron na namang kapalit para umiikot ba. So medyo may puhunan talaga. Yun ang pinag-aaralan ko, gaano katagal yung pagpapatuyo. Pero hindi naman siguro aabutin ng taon, buwan lang. Tanong-tanong ako, mga 3 to 4 months daw. Yung iba kasi kinikindry na nila yung ganyang kalalaking slab, diba? Isasandal mo lang talaga yan. Naisip ko nga pwede sigurong tawag dito, pwede tayong gumawa ng istakan na yero yung bubong, tapos kulob ba na
talagang nakakatulong din po yung init, parang naka-oven, parang ganon ano, mabilis matuyo yung ano, yung kahoy. Ayan oh. Sa ibang expected ko walang pasok ngayon pero may pasok po yung mga bata. At the same time ay makulimlim na. Pero ayun, sumisikat ang araw, mawawala si sikat. Pero sabi ko nga makapag full charge lang tayo ng battery. Pag may solar kayo, lagi mong iniisip, malaki po ang konsumo ko, grabe. Kung hindi po ako nagpa-solar ngayon, baka nasa 30 plus na ang aming konsumo kasi nagdagdag pa kami 2 aircon, di ba? Tapos yung mga kagaya niyan, nagbi-build tayo ng ano, walang tigil po ang mga ano natin, di ba? Mga planer, mga tools gumagana. So malaking tulong talaga to at timing talaga yung solar, kaya thankful po ako. Pero ayan, ginagawan pa po natin ng paraan na ma-maximize. Pinag-aaralan ko kasi target ko kaya naman sigurong mag-zero. Kahit nagtaas ang PL ko, pero sa tingin ko magtataas din sila ng bili. Tataas din naman ng bili kasi ganoon naman talaga di ba? Taas sila ng presyo, tataas din ng bili. Kahit sabihin mo nang tinaas nila ng 5 piso siguro, 11.50 so pag net metering, kailangan ko talaga ng medyo magdagdag pa ng panels doon sa likod. Tapos sabi ko nga kay Gian, best ano talaga is isa pang battery. Yun ang lagi kong ano, kasi hindi kakayanin ng 1:1 mabawasan man lang yung sa grid. Kailangan mabawasan yung sa grid. Sabihin mo na 12 kilowatt ang mababawas sa grid. Kung 35, di 23 na lang, parang ganon. So 23 na lang ang average natin sa grid. Mabilis na lang pong punuan yun ng export. Ganon yung ano natin. Mabilis lang naman intindihin. Mabilis lang po intindihin. Kaya lang, kailangan nyo kabisaduhin talaga, mapag-aralan yung consumption ninyo. Gaya kanina, 440 pa lang, ano na, hindi, 420 ata, nag-switch na sa grid kasi naka 20% na yung battery. Pinamove ko kasi ng 10 o'clock. Kasi pagka ginawa kong 11, minsan, nag-automatic siya ng 5 going to grid na minsan may natitira pang minsan 36%, 30%. Di ko nga maintindihan yun ang ano. Siguro mas malakas talaga ang konsumo ko ng mas maaga pa. Kasi puro kami, yung aircon po is inverter. So pagdating lumalim na yung gabi, medyo mas mababa na yung konsumo. Unlike doon sa mga 10 o'clock, kakabukas lang ng aircon, di ba? 2-3 aircon kakabukas lang. So talagang nakabirit pa yung kuryente. So ayun po. Ayan, tuloy tayo. Ito hindi ba nila pupunasan man lang ito? Ta-travel maalikabok. Saan ba yung pamunas? Tuloy. Ayan, tuloy po tayo. Ayan po. Ayan ito pala yung ating may magkakagusto po nito. Huwag po kayong mag-alala sa butas. Napakatibay naman po yan. Wala po yan tigatig. Ayan ayan. Kung design lang naman, meron namang design talaga, di ba? Kakaiba. Sa may mga gusto lang. Kasi sa totoo lang, wala naman pong kaibahan yan. Yung tibay na ibibigay, tibay pa rin naman. Parang unique siya. Ganda, di ba? Papahukay na pala si Papa Yam dahil ayan. Pabili na tayo materyales. Woo! Ang nipis na ng ating ayan. Laban lang. Papahukay na. Kongkong. Ayan, naghuhukay na. Ano yung materyales natin? Marlon! Ang balita! Ayan. Saan ko muna ibangan mo? Ano? Tama na yun, dito na talaga tayo. Harang wala tayong yung harang natin dito. Uy! Ang lalim naman kong.
Lalim naman. Ano lang, sandang ka lang. Di gusto ni pa rin dyan. Hindi. Sundin mo si Foreman dyan. Maluwag din pala papayam nung ano maluwag din. Laki din ang maluwag Isipin nyo na pag ganyan na natin yan. Maluwag na. Tapos meron pa tayong nagbabantay na puno ng mangga. Huwag kang mag-alala, hindi ka puputulin. Dito ka lang. Generous ka. Marami kang binubunga. Dito ka lang. Paswerte ka, paswerte. Paswerte to eh. Nakikinabang yan. Oo. Sarap din ang bunga nito. Lagyan natin ang harang to, mataas. Ilan na lang po ang lamesa natin. Paubos na. Ayan, meron pong umorder ng lechon. Ayaw na magpa Roy Tiglao ng Los Angeles, California. Nasa Telapayong po sila. Ayan, Telapayong Arayat. Ayan, andyan na yung materialis natin. Laki-laki na naman ang gastos natin dito, pero okay lang kasi another business po ito na talagang alam niyo, furniture making, hindi naman po yan namamatay na andyan lang yan. So ang nakikita ko lang is kailangan mo lang ng creativity, di ba? Kailangan matibay at dapat sumasabay ka rin sa modern design, pero at the same time meron nga akong gustong bilhin na may iba tayo meron po akong nakita na gusto ko sanang bilhin, kaya lang si Bebe 20,000 din. Alam niyo kung rice keeper, buong ito mulabi na naman tayo. Mulabi tree na buong mulabing katawan talaga ng mulabi, and then naging parang siya, rice keeper nga, parang container na buo yung pagkaano. Ang ganda. Sabi ko nga antique hindi ko na binili kasi ayan naman ako kay Bebe, pero mahilig kasi ako sa ganun talaga. Ilan ang poste? Na? 5. Tapos yung poste doon na natin pakakapitin yung yero. No? Bagay, pwede dikitan mo ng kaunting maliit na tubular doon mo pakakapi, mo na lang text, ha? Sipar ni, saka tubular. Tubular na lang, idikit mo doon sa tubo para pagka mo doon, doon na natin i-clip. Hindi naman natin kailangan ng matibay dyan. Importante makaharang talaga na para hindi naman makaistorbo. Ano yan, paa? Na? Panalo yung paa niya na. Plus media ay may laban making size. Ito na. Lumapad ka po yun. Kung may tabos yung mga kanyan. Tingnan na pong 27. Tingnan plus media. Di magkaya ka nito. Mag-30 na yapya. Sana hindi naman ganun kainit pagka
Yan natin to, ayan. Tuloy-tuloy na tayo. Naghukay na rin sila dito. Patulo. Tubular na lang lagay, das dyan na lang ikakapit yung ating mga mga yerong ihaharang. Ayan po yung mataas po ang dito pa niyan, mag-ano pa tayo na yun. Kasi yung yero natin, gusto ko hanggang dito din para yung trabaho kahit hanggang dito. Pag sinemento na, pwede pa dito magtrabaho kahit muulan. 'Di ba? Hindi yung Ha? Ha? Kahit ito parang inanuhan lang yung maganda. Ganda. Mas mabilis nang kumuha ng mangga niyan. Naakyat na lang, no? Mabilis nang kumuha ng mangga. Yung pala, paikot daw po ang mas maganda nga naman kasi parang bigyan na lang natin ang galing na idea. Tama. Sinave lang talaga yung mangga. Ito may nakakitang bakit? Ito nilayaw? May po yan, may butas-butas. Masa yung napili nyo? Nasa ilalim? Tataas yung paa niya. 35 daw. Oo. Yung gusto niya 35 ang height. Ano po yan? Console naman. Nakita yung live edge. Yan siguro yan ang gusto niya. Mataas nga. Pero mataas pa rin. Kasi parang patungan kasi yan Patungan daw ng TV. Yung ididikit sa wall. Oo. Ayun. Pwede. Tuloy-tuloy lang ang trabaho kahit na konti-konti. So ayan, paikot daw pala yan. Ganda. Tapos sisimentohan natin to. So gastos na naman to. Yero pa. Kailangan iraos para at least mas maganda. Ngayon yung pang finishing, mag-aano na lang po ako ng tent. Siguro tent dito mag-i-spray dito na sa banda dito. Dito sa corner na lang siguro. Lilipat na lang natin yan. Diyan sila mag-ano para at least malayo po sa alikabok yung finishing natin. Para mas malinis talaga. Ngayon kasi medyo sabog-sabog pa pero maayos natin yan. Simple lang, maliit lang po na shop, di ba? Hindi naman tayo naghahangad ng yung actually ang ginagawa lang natin mga table lang, basic lang basic lang. Meron ngang sa akin may gusto may upuan, ibibili ko, ipapagawa ko na lang po kayo. Pero syempre kay dito sa Arayat na yung natin hindi naman ako mapapahiya. Kumbaga parang yung table lang po yung amin, kumbaga isama na lang natin yung mga upuan din. Para kung gusto nyo talaga ng may upuan, papagawa na lang tayo. Pwede naman. Maraming design. Actually nakakalula. Kaya lang po talagang mahal ang upuan na. Grabe. Kaya yung mga set na makugulat kayo 100,000, 90,000. Isang set po na 8-seater lang 100,000 na. Kasi ang presyo po ng mga upuan kanina naggaling ako doon. Mahogany pa lang nasa 3,500 to 4,000 na. Depende pa sa design.
kung medyo komplikado at medyo maraming mga curve ay mahal po talaga, kasi nga yung labor po ang nagpapabigat doon eh. Mas mahirap gawin, mas mahal. Mas simple, mas mura. Yun po yung ano doon. Di pa tayo inuulan, pero sa Manila ano na, maulan na, paakyat na po yung habagat, kasi habang umaakyat po yung bagyo, umaakyat din po yung habagat. Ngayon ang habagat po ay nagpapaulan na sa Manila, Batangas, Mimaropa ba? Ayan. Malamang bukas tayo medyo may ulan-ulan, sana wag naman po masyadong kalakas. Alam nyo na, may lechon business tayo. May business tayo bukas. Pagka ano na, pwede na tayo magsandal ng mga kahoy dito siguro. Ayan. Mga pwede nating isandal pagka papatuyo, di ba? Meron na tayo. Problema lang talaga pagka bibili ka ng kahoy sariwa eh. So yung paikot ano, si Tabo yung may lutuan. May lutuan siya. Linuluto niya yung kahoy. May lutuan po siya. Ayun lang ano, kaya lang paano mo lulutuin yung slab? 'Di ba? Laki. Ano, flooring po ito ng poso dati. Ayan. Dito pala magpapaan. Ayan. Patong na rin naman doon. Dudugtungan na lang siguro. Ito na yung pinakadulo. Yan na po yung pinakamababa kasi mas mataas siya ng konti. Pag ano nang dito ang klibe pala ng ano natin. So ganyan na yan. Bali maggaganyan yan. Gaganyan. Mas mataas doon pababa dito. Yung tubig dito na ang bagsak. Excited na ako. Siyempre, di ba? Maanohan natin. Latagan na lang natin ng insulation, papayamang ano yung pinaka ano niya. Oh, yung bubong. Oh, kahit wag na. Kahit wag na, na? Oo, kahit wag na, no? Ha? Gastos lang. Tama, ang galing nyo talaga. Gastos lang. Sabagay, ang bilis na nadudurog, no? Tsaka may kisame naman tayo itong mangga eh. Hindi niya naman ma-absorb yung init eh, no? May ano naman yung mangga kahit pa paano, may silong yan. Yan po yung mag-ano. Okay lang yan. Alam mo naman, ako iniisip ko din yung ano. Lalagay na lang tayo ng mga electric fan siguro, di ba? Para ano. Pagka maganda naman po ang panahon, yung solar natin gumagana halos lahat. Ano pa eh, tingnan nyo, anong oras na ngayon? 3:30, napakakulimlim. Ayan po, tingnan natin, abot ba ang internet? Pag abot ang internet, makikita natin kung yung konsumo natin sa buong compound ay kaya pang sagutin ng ating solar. 1.93 ang harvest. Oh, tingnan nyo, 2.68, nakalimiter pa rin. Oh, 0. Oh, yung mga yung mga wala pang solar dyan na may pera naman, naku po, mag-isip-isip na kayo, magpakabit na kayo kung kaya namang kabitan sa kayo, kung kaya naman po kayong kabitan kahit hindi nyo na in-net metering, ay talaga pong sasabihin ko sa inyo, wala po kayong pagsisisihan at sasabihin nyo ba bakit ngayon lang. Talagang tsaka pag brown out wala kayong problema. Sa simpleng bahay lang po na nagbibil ng 10,000, kayang-kaya na po ang 8 kilowatt 2 batteries. Halos zero na po kayo nun. Yan ang maipapayo ko sa inyo. Talagang kung meron din lang naman 3 years bawi na, di ba? Oh, tapos after that parang libre na yung kuryente ninyo. Laki-laking tulong po. So ayan na po ang ating mga ano, gawa kami ng TV console.
Buti na lang nakapaglinis na pala na ako ng aquarium kanina. Kahapon pala, kagabi chinaga ako na yung aquarium. So okay na tayo, wala na tayong problema. Water change, ayan, okay na. Next week na naman, weekly lang po ako nagpapalit ng, actually hindi naman palit, siguro mga 40%, 30% ng tubig. Lilinisin ko yung mga lumot-lumot, may panglinis tayo, and then tapon yung 30%, then bagong tubig, ganun lang. Filter, linisin, ganun lang. Hindi po pala pwedeng maglinis ng aquarium ng lahat. Lilinisin, mawawala yung bio, yung pinaka natural ng tubig ba, good bacteria. Ayan, ayan, ganda na nito pagka tayo po ay pinalad, kapag tuloy-tuloy. Ayan, ating mga kahoy ay sana makakuha tayo ng magandang supplier. Oh, ayun na, dumating na pala yung nitro, pero hindi pa namin masubukan dahil si Jomar nasa kusina naglilinis. So ito po yung bago naming pang masilya. Tingnan natin kung mas maganda to, kasi nakita ko sa YouTube hindi na po siya ini-spray. Ayan, spatula grade. Mas matipid kasi pag in-spatula mo, ibig sabihin wala ka natatapon, di ba? Talagang nasisip-sip. So ito daw po yung mas maganda ngayon. Halos 2 coating lang. Tsaka yung medyo malalaking mga kagaya po kasi ng acacia. Ang acacia is hindi kagaya ng mahogany. Ang mahogany po mas matigas. Ang acacia, hindi siya ganun katigas na kahoy. Actually, hindi siya considered as hardwood. Pero ang binabayaran kasi sa acacia, yung talagang maganda sa acacia kasi yung kanyang wood grain. Kagaya niya, no? Tingnan niyo yung wood grain niya. So yun po yung talagang unique sa kanya. Pero kung sa patigasan, mahogany po mas maganda, mas mataas. Actually, ang mahogany, marami pong makukuha talaga. So baka pag dumating po sa point na tayo ay mag-furniture na din, baka may mahogany din po sigurado tayong kukunin. So yung mahogany walang problema sa supply. Galing po ako kay Taboyong, kay tatay. Sabi ko, tay, anong niya sa wag? Wala naman, sabi niya, kasi yung mga binibili mo may papel yung mga yon, yung binibilhan mo. Lahat yun, may cutting permit, may travel permit, sabi niya. So pag dumating sa'yo, wala ka nang, yun ang sabi niya sa akin, wala ka nang pakialam, sabi niya. Sabi ko, pag may nag-check sa'yo, yun, permit, sabi niya, yan lang naman pinakikita ko. So ganun lang daw po. Hindi ko masyadong pa natin alam masyado yung sistema. Oo, ayun. Pero tayo naman, dahil nag-iingat, hirap may mga reporter's notebook kasi. So ayun, pero yung mahogany, mukhang mabilis lang naman, makakakuha tayo. So ayan na si Kongkong, talagang ilan pang butas, Kong? Dito pa, isa na lang na gitna yan, wala siyempre dahil ganun na talaga yan. Kayang bitbitin nung na tubular lang. Ito yung mga tubular natin. Oo. Kaya na sa tubular yan ko ay Jun? Ha? 2x6. Ayan, 2x6 ang tube. Bagay, hindi naman natin kailangan na sobrang tibay. Importante may bubong tayo. Oo. Okay na. So ayan, okay na po tayo. Tapos na naman tayo mga ka-farmer. Ayan, ano ba ang dadaling ko sa aking mga alaga? Wala naman. Yung aking natatakot akong kuhanin yung ibon ko dahil baka lumipad. Gawa ng alanganin pa po siyang lumipad. Yung tipong parang pa lang ba, baka mamatay baka mamaya pumunta doon sa fish pond, di ba? Hindi natin makuha. Kaya
sabi ko kung sakali man ang paliparin natin yung kumpleto na talaga yung balahibo, talaga makakalipad na siya ng mabilis. Wala nang problema kung kahit di na siya bumalik sa akin. Importante makasurvive na po siya. Kasi ito ngayon nasa alanganin pa siya, yung parang ano pa ba, aral pa lang na konti-konti pa lang kung nakakalipad, tapos parang babagsak din agad, parang ganon. So ayun, tingnan na lang po natin. So ayan, mukhang maulan bukas, pero sana wag naman masyado. At pero ayan na po yung ambon-ambon. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.